Hello guys, so paano? Heto na naman tayo. Maaga pa lang ay nag-aya na si wifey na i-date ko daw siya sa araw na ito. Nagka-craving daw kasi siya na kumain na masarap at espesyal na mga pagkain. At partida, hindi pa yan buntis ha. Well, At tamang-tama din naman kasi bagong sahod at the same time Labor Day holiday. Kaya trinay ko na muna mag-research baka kung sakaling ano at saan kami pwede. Actually, may napili naman ako at walang preference si wifey kung saang resto niya gusto kumain. Actually, hindi na kami nag-lunch para paghandaan ang araw at kain na ito. Fast forward, nagsimula na kami mag-prepare sa mga sarili namin at sa di inaasahan ay biglang bumuhos na malakas na ulan. Hi! Although may sasakyan naman kami, kaso kukunin pa yun sa likod ng bahay and at the same time nakakabasa pa rin ang ulan. Ang saklap! Well, no choice. Kailangan namin maghintay sandali. And the long wait is over. Narinig ata ang panalangin ko at biglang tumigil ang ulan. Alright! Dali-dali na agad kaming umalis ng bahay. Baka kasi biglang bumalik na naman ang ulan. Mahirap na ma-stranded. Actually, ang lugar na pupuntahan namin ay isa sa mga highly recommended na restaurant ng Davao City. At masasabi mo talagang aesthetic, cozy, dahil sa napaka-romantic na vibes dito. Sa foods, halos pang stateside, pang US, mga cuisine naggaling pa sa iba't ibang mga lugar. May pizza, sandwiches, pasta, salads, bacon and waffles, and of course, steak! May mga wines din sila at saka nagsaserve din sila ng mga coffee. San ka pa? San ba to? Well, dito sa Miss Bridget na located sa Tulip Drive, Davao City. Actually, malapit na lang ito sa SM City Davao at Davao Coastal Road. O, di ba? Actually, medyo dahan-dahan lang din ang takbo ko. Kaya inabutan na kami ng dilim, medyo basa at slippery na rin kasi ang daan dahil sa ulan. Good thing, pagkadating namin ay wala masyadong customers. Nakapark din kami agad and at the same time, nakakuha na din ng table. Nag-order na agad kami. Actually, steak kasi ang pinaka-craving ngayon ni wifey. Kaya ito ang napili kong resto. At least, pareho kaming hindi pa talaga nakakain dito. Medyo nainganyo ako sa mga cards na nasa table namin. Actually, pwede nyo din siyang gawing script sa kung anong pag-uusapan nyo while waiting sa mga in-order nyo. And in fairness, medyo realistic din ang mga topic. Maganda to gawin, especially kung isang grupo kayong kakain dito. Kahit nga kami ni wifey ay na-enjoy din sa konting pep talk namin. O nga pala, kasama namin si Daylan, ang pamangkin ni wifey. At sa wakas, sa kahaba-haba ng mga inantay, sinerve na din ang mga in-order namin. Di na kasi halatang gutom na din kami. Well, nag-order kami ng pizza at first time ko nakakita na may sunny side up egg at nasa gitna pa siya. Wow! Sunod naman ay gusto daw tikman ni wifey ang carbonara pasta. Sunod ang kakaibang waffles na may mga chicken sa top. Ngayon lang din ako nakakita nito. Ang sarap tuloy tingnan. And of course, ang steak. Sa wakas, medium rare ang pagkaluto at meron na din siyang steak sauce. Masarap na combination to. At syempre, ang di mawala-walang rice. Bonus, kamukhang-kamukha niya ang dating controversial na motivational rice. O, di ba? Well, so paano? Chibuga na! Di halatang pizza lover ako, kaya una kong tinipak ay ang pizza. Yun nga, kakaiba kasi may sunny side up. And in fairness, nag-complement din naman ang lasa ng pizza. Grabe! Ibang-iba to sa lahat ng mga pizza na nakain ko. Although, maliit lang siya, pero feel ko parang mabubusog agad ako. Sunod naman ay ang carbonara pasta. At grabe, parang mas masarap ito kaysa sa iba pang mga resto na kinainan ko. Konti lang tignan ang sauce, pero parang overloaded na sa creamy niya. Oh yeah! Parang nakalimutan ko na may mga kasama pa pala ako. Muntik ko na tuloy maubos ang pasta. At syempre, heto na, ang main dish sa gabing ito. Yun nga, medium rare na ang pagkaluto. At grabe, napaka-tender at juicy ng meat niya. Halos pink na pink pa nga talaga ang looban ng steak. Parang katulad talaga sa nakikita ko sa TV. At ang steak sauce, sobrang nag-complement talaga sa lasa niya. Kaso, since Pinoy ako, Pinoy style din ang pagkakain ko. Rice is life pa rin talaga. Masarap din naman ang chicken. Juicy at crunchy din siya. 3 pieces. Tama lang din kasi 3 lang kami na nandito. At ang rice, nakaka-motivate nga talaga siya. At buti, di ako nagkamali sa napili kong resto. Sobrang sarap na sarap talaga ako sa mga na-order namin. Kahit si Mrs. pati pamangkin niya, sarap na sarap din sa mga kinain nila. Yun nga,
Cozy and authentic talaga ang style. Pati ang ambience, isa din sa nakapagbigay good vibes ng resto. Positive vibes ika nga. Actually, maraming klase ng mga wines ang pwede mong orderin dito. Merong red, meron ding white, na for sure, magko-complement din lalo sa steak na kinainan nyo. Kaso, sa side namin, medyo mahal na din kasi ang mga wines dito. Baka kasi, mas short pa kami sa pambayad sa mga kinainan namin. Instead, since may pagka-coffee shop din dito, nag-order na din ng coffee sila misis. Sila lang dalawa ang nag-order, di na ako nagpasali. Gabi na din kasi, baka magpalpitate pa ako bigla, then ako din ang magdadrive pa uwi sa bahay. And of course, kahit iced coffee, not bad. At nagustuhan din na naman nila ang coffee. Overall, sobrang nagustuhan namin ang kumain dito. Halos lahat ng mga in-order namin ay highly recommendable talaga. Mapa steak or other dishes nila. Medyo pricey ang menu, lalo na sa steak. Pero, it's a worthy dinner experience. Not a bad place for dating or kahit grupo pa man or kasama ang family. Thank you so much, Miss Bridget. And for sure, babalik at babalik talaga kami dito. Oh yeah! At dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat niya pala sa lahat ng mga nanood hanggang sa dulo. See you ulit sa mga next videos ko, and of course, enjoy! What food do you like? What trend do you secretly hope disappears? 1980. 1980s trend? Hindi naman. Sige po sa iyo man. Pangit. Paano maganda po tao sa 1980s? Late naman ba? What is a must-have food at any gathering? What is a must-have food at any gathering? Let's go. That's it. What's one internet habit you'll probably never get? Facebook. What Disney sidekick deserves more credit? Sidekick? So, keep research more. At kung ka nagtatanong si Disney? Wala. Kaya, kuwan bang ka, dito mga security naman mo na. Waiting. Di ba siya Disney? What snack screams childhood nostalgia? Ito yung pinag-paborito ko. Snack sa ano. Sleep. Dapat mo, di ka kuwan. Dapat rin ka puding. Pwede ibaras. Yung baras din na magkakaroon. If you were famous, what would you be famous for? Beauty. Ha? Beautiful to it. What song makes you feel like the main character on public transport? Bakit piling ang kanta?